Huwag umastang mayaman dahil ang gluta ay hindi permanente yan. Natawag nating luho. Luho. Imbis yung paganda-ganda dyan, bata ka pa, hindi mo na kailangan magpagluta. Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Rochelle, Team Trulala, Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, at sa lahat ng aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horben TV Vlog. Subscribe po natin. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Vayot, at kay Mamita ng San Diego, California. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw nito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa kay Marilyn Chang. Napanood ko ito yung kanyang live, no? Patungkol sa paninira sa kay Rachel, no? Meron akong audio clips na ipaparinig sa inyo. Husgahan nyo po ito. Pakinggan nyong mabuti itong mga pinagsasasabi dito ni Marilyn Chang. Kayong mga Rochelle community, Rochelle viewers, supporters, pakinggan ninyong mabuting ito. So tara mga Sangkay, pakinggan natin. Then after natin na mapakinggan, magbibigay tayo ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Sikri-sikrito pa. Na parang bigla na lang sa pumuti. Gumuwapo. Rochelle, ng mga sponsor mo, dahil kay Kalingap Rob, dahil kay Kuya Val. Balikan mo ang mga nakaraan mo. Kung saan kayo galing. Iba-iba ang bahay niyo. Madaling salita, Rochelle, hindi kayo pinanganak mayaman. Sabihin natin meron kayong sponsor kasi hindi ako magpa-ligoy-ligoy dito. Rochelle, makinig ka. Kung merong mag-sponsor, mag-inganyo sa'yo na mag-sponsor para magpagluta at i-refer-inganyo ka ni Lorny TV o ni Daddy Donut, isip-isipin mo, bata ka pa, minor di edad ka pa, estudyante, at kung meron mga perang ibibigay sa iyo, maano bang sabihin mo, wag na lang po, ipunin ko na lang yung pera na yan, pang-aral ko, o ipunin ko para sa mga kapatid ko, o ipamahagi ko yung perang kapaganda nyo sa akin, at itulong ko sa mga taong nangangailangan dahil Kalingap charity vlogger ako. Ngayon, kung mahal ako ni Ruel, mamahalin niya ang pagkatao ko, maitim ako, dahil kilala niya ang buhay ko magmula sa kahirapan hanggang ngayon. Yung gluta-gluta na yung pagmamayaman yan, at hindi ka mayaman, Rochelle. At yung gluta-gluta na yan, ay sa mga tao lang na makakaapod araw-araw, buwan-buwan, dahil hindi yan permanent. At lalong hindi yan nakakaganda sa iyo dahil bata ka pa. May mga side effect yan. Sabihin mo kung hindi, yung walang side effect yan dahil ang doktor ko nagsasabi dito, wrong! Ikaw, Donut. Tiyuhin ka pero wala ka na iturong mabuti sa pamangkin mo? Matuto kayo makontinto sa inyong mga sarili dahil hindi kayo pinapanganak na mayaman. At ang mga taong nag-i-sponsor dyan, hindi ba kayo nahihiya? Yung mga perang pinagtuturok yun sa inyong katawan, pinaghirapan niya ng mga sponsor araw-araw, gabi-gabi, araw-araw, tanghali, umaga. Maghanap buhay.
Pinagsamantalahan ninyo ang kabutihan ng sponsor. Ang puti ng Morena, pag nagluta, itim ang lips. Di ba magbuka kayong no? O namumuti nga ang balat ninyo, puro yung lips ninyo, itim na itim. Makubiran mo ninyo man ang lipstick yan, itim pa rin. Huwag kayong magpapanggap o mga ambisyon na parang kulay Amerikano. Kayo hindi kayo mayaman, nagkakapira lang kayo ngayon dahil may mga sponsor at may mga nagsuporta sa inyong mga viewers. Huwag ninyo pagsamantalahan ang pagiging charity vlogger ninyo. Ikaw, Dado Donald, tumigil ka ba sa trabaho mo, may nakitaan mo, mas malaki ang kikitain mo dito sa YouTube na magpapanggap ng kalingap? Matuto kayo, makontento. Hindi porket nagkakapira na kayo ngayon, kumikita kayo sa YouTube, yun ang inuuna ninyo. Prioridad ninyo, magpapaputi, magpapagwapo. Matuto kayong makontento, huwag kayong mga ambisyon na magiging mayaman, asang mayaman, gwapong mayaman. Isipin mo, ngayon lang ako nakakakita ng bata nagpagluta. Bakit nasulsulan ng nagkakatanda? Tama ba yun? Ambisyosa. Mga ambisyosa kayo. Astang mayaman. Pera ng ibang kinagkayod, pinagkakayuran ng mga tao. Hilo ang sariling pera si Richelle. May sariling pera? Kahit may sarili siyang pera, imbis na ipangklutan niya, itulong niya sa iba. Huwag umastang mayaman dahil ang kluta ay hindi permanente yan. Di bali na sana magpaturok siya ng 16 times kung yan ay permanent to the rest of your life. But it's not. This is the kind na tinatawag nating luho. Luho. May pera ngayon. Bakit? Magiging permanente ba siyang may pera pagkatapos na malaos siya, pagkatapos na laos ng si Ruel, malalagkong maging asawa niya si Ruel, bakit hindi niya pagsikapan na makapag-savings, mag-save, o ipamahagi sa mga nangangailangan, imbis yung pagganda-ganda dyan, bata ka pa, hindi mo na kailangan magpagluta. Ang laki kaya ng gastos ng gluta, no? Aba nagpapagluta kayo, ang daming mga taong namamatay sa gutom sa daig. So yun mga sangkay, at tinapakinggan no, yung audio clips na aking ipinarinig sa inyo, ito'y galing dun sa live ni Marilyn Chang 5 months ago. No? Kaya ko ginawa ito na pinarinig sa inyo para matauhan. Matauhan yung mga viewers, mga supporters ng Rochelle na kung paano bastusin, balahurain ni Marilyn Chang si Donut at saka si Rachel. Noong mga panahon na siya'y hindi pa nagpapanggap, na siya'y kakampi ng Rochelle, na siya'y kumakampi ng Rochelle. No? Narinig nyo naman siguro, no? Na tinawag niyang ambisyosa, si Rachel, ginagamit yung pera ng mga sponsors para sa pagpapagluta, feeling mayaman, kung ano-anong mga pinagsasabi niya dito kay Rachel. Malinaw na malinaw kung ano yung kinikilos, kung ano yung purpose ni Marilyn Chang sa ngayon, kung bakit bigla siyang naging mabuti kuno dito sa Rochelle community ngayon. Naaawa kasi ako dito sa mga supporters ng Rochelle community, supporters ni Ruel and Rachel na nalilin lang nito ni Marilyn Chang. Yung mga naniniwala na galing sa puso, bukal sa puso ni Marilyn Chang, yung kanyang mga sinasabi ng mga papuri ngayon kina Ruel and Rachel. Nililin lang niya yung mga viewers na para maka-gain siya ng views, kunyari camping-camping siya dito. Malinaw po sa inyong lahat. Ako'y naaawa. Gaya ng sabi ko, naaawa ako sa mga taong nililin lang nito ni Marilyn Chang. Sa mga taong bago lamang dito, no, na hindi alam ang history nito ni Marilyn Chang.
Sa mga solid supporters ng Kalingap na noon pa, alam na nila yan kung anong klase si Marilyn Tiang. Kung ano-ano yung mga pambabastos, kung pambabalahura, kina Kuya Val, kina Ate Edna, noon, nung mga unang panahon, noon, na binabanatan niya sina Kuya Val at saka si Kalingap, sina Ate Edna. Binabanatan niya yung Kalingap. Ganitong klaseng tao si Marilyn Tiang. Pagdating ng araw, gaya ng sabi ko, babalik yan sa pambabastos kay Rachel, sa pambabastos kina Ruel. No? Ngayon lang yan, nagpapabango. Ginagamit ang Rochelle. Ginagamit si Ruel at Rachel para magkaroon siya ng views. Halatang plastic yung taong ito. Kaplastikan lamang ay pinapakita niya sa ngayon. Yung kunyari na kamping-kampe dito sa ano. Di ba? Nakita nyo na si David, si Kuya Davids, no? Minura niya, tinawag niyang gago. Ganyan ba yung klaseng tao na susuportahan ninyo? Sa mga bago dyan na hindi nakakakilala dito kay Marilyn Tiang, mahaba po yung views niya, yung live niyang yan, na kung ano-ano yung mga paninira, kung ano-anong pa sinasabi dito kay Rachel at saka kay Daddy Donut. Hindi daw sila mayaman. Bakit kinakailan magpapagluta? Simpleng simpleng kasiyahan ng isang tao, kanyang pipigilan, kanyang gagawan ng issue. Ginawa ng issue yung pagpapagluta. Diba? Ganun lang. Gagawa siya ng paraan na para magkaroon ng issue. Kagaya ng ginawa ko, yung content ko nung nakarang araw kay Rachel at saka sa kay Reyna, ginawa niya ng kwento. Ganito kagaling si Marilyn Tiang mag-twist ng kwento, gumawa ng kwento para lamang makasira ng tao. Balang araw, gagawin niya ulit itong paninira niyang ito kay Rachel. Napakinggan, sana malinaw sa inyong lahat, no? Yung kung ano yung mga pinagsasabi dito ni Marilyn Tiang patungkol kay Daddy Donut at saka kay Rachel. Minaliit niya dito si Rachel, no? Minaliit niya na hindi daw dapat naggugluta si Rachel dahil walang pera. Pera ng mga sponsors ang ginagamit ni Rachel sa pagpapagluta. Kahit anong gawin daw ni Rachel, lalabas at lalabas na nugnog si Rachel. Lalabas daw na magiging maitim ang gilagid, maputi lang daw ang pangangatawan pero ang gilagid magiging itim. Di ba? Ang galing nitong matandang ito. Ang galing magpaikot. Kaya sana sa mga viewers, itong panawagan ko sa inyo, sa mga hindi nakakakilala dito kay Marilyn Tiang, ito yon. Itong video na ito, itong video na ito na kanyang mga pinagsasasabi na magpapaliwanag sa inyong isip kung anong klaseng tao ito si Marilyn Tiang. Ako hindi ko siya sinisiraan, no? Hindi ko siya sinisiraan, kundi iminumulat ko lamang yung inyong mga isipan kung anong klaseng tao ito si Marilyn Tiang. Dahil darating at darating ang araw na ito, gagawin niya muli ito. Gumagawa lang siya para sumikat, magpasikat, para makilala, para magkaroon ng views. Kamping-kampi kunyari sa Rachel, kay Rochelle, kay Ruel. Pero sa kaloob-looban ng puso niya, hindi yan siya kampi. Ginagamit lamang niya. Huwag po sana kayong magpagamit, kayong mga viewers, mga supporters ng Rochelle. Wake up. Ito yon. Kaya ko ginawa ito. Kaya ko ipinarinig sa inyo ito para maliwanagan kayo. Para malaman nyo kung anong klaseng tao itong si Marilyn Tiang na isang manggagamit. Kung kina Kuya Val, kung kay Ate Edna nagagawa niya yan, ano pa kaya sa kay Ruel at saka kay Rachel? No? Mga bata yan. Kung si Kuya Val at saka si Ate Edna halos hindi nagkakalayo ang kanilang edad, binabastos niya. Hindi niya nire-respeto. Lalong-lalo na sa Ate Edna, hindi niya nire-respeto. Ito bang klaseng taong ito ang susuportahan ninyo? Ito bang klaseng ito, matandang ito, ang pakikinggan ninyo? Na paiba-iba ang utak. Kaya nga siya natawag na luki-luki, di ba? Dahil paiba-iba ang utak. Ngayon, mabait. Kinabukasan, iba na ang pag-iisip. Kaya nang sinasabi ko ngayon,
pinupuri niya si Rachel, pinupuri niya si Ruel. Pero darating ang araw, magigising na naman yan sa pagkaluki-luki. Sasabihin na naman niya, sisiraan na naman niya. Ito nga lang, di ba? Simple lamang na kasiyahan ng isang tao, yung magpaputik, no? Ginawa pa niya ng issue, pati si Daddy Donut, yung pagugluta. Kasi nainggit siguro si Marilyn Chang kasi may pambili ng gluta. Nakakatawa, no? Nakakatawa, pero maging seryoso tayo dito sa taong ito. Kilatisin natin, kilalanin natin kung anong klaseng taong ito. Yung mga tao na mga nandiyan dyan na nagsusuporta sa kanya, na nabubulagan sa kanyang galing ng salita niya, makinig kayo. Ito yon. Itong video na ito, sana, or itong audio clips na ito, sana maliwanagan kayo kung anong klaseng Marilyn Chang ang inyong sinusuportahan. Maraming salamat mga sangkaylon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.